Lowest plus minus itong si Williams sa Game 6 mga idol. Sa nakarang laban siya mismo nagpanalo pero ngayon siya naman ang nagpatalo. Ito ang mga factors kung bakit natalo ang Oklahoma City Thunder sa labang ito. Kahit na mayroong 21 points si Shai Gilgeous-Alexander, naging maganda ang pressure ng depensa ng Indiana Pacers laban sa kanya. Number 1, ang dominanteng defense at turnover pressure ng Pacers ang nagpahirap din para sa OKC Thunder. Naka-force ng 21 turnovers ang Indiana at kabilang sa 8 doon ang kay Shai Gilgeous-Alexander. Naging dominante din po ang Indiana sa second quarter. Kabilang yun sa mga nagbabagang momentum nila para tuluyang matambakan pa ang OKC Thunder. Pangalawa, ang hindi consistent na offensive efficiency nitong OKC Thunder. 26% lamang ang kanilang shooting sa 3-point line at sa first half nga 1 out of 11 lang sila. Sa third quarter nakapuntos lamang sila ng 18 puntos samantalang ang Indiana ay patuloy na nagliliyap. Pangatlo, ginagambala ng Pacers itong si Shai. 21 points, 8 turnovers at 2 assist lamang. Maganda naman ang kanyang ball movement pero yung kanyang paghawak sa ngayon sa Game 6 mga idol ay hindi akma sa kung ano ang rhythm o tinatakbo ng opensa ng OKC Thunder. Ito ho'y nagdulot ng miscommunication. Pang-apat na rason, natalo din po ang bangko ng OKC sa bangko ng Indiana. Si TJ McConnell 12 points, Obi Toppin 20 points, Shepard 7 points. Samantalang sa OKC Thunder yung kanilang bangko, Alex Caruso 0 points, Williams 3 points, Wiggins 5, Joe 11 points. Nahirapan din ang kanilang mga starters, si Ludor 3 points, Holmgren 4 points, Williams 16, Hartenstein 10 points. Sa iba mga balita naman, kinandado na kaagad ng Houston Rockets itong si Coach Ime Udoka. Siya ay binigyan kaagad ng long-term extension, multi-year deal mga idol. Hindi pa din-disclose kung magkano ang halaga ng extension na ito. Pero syempre mataas to. Naging matagumpay ang mga unang season ni Coach Ime Udoka sa kanila. Kaya why not? Bigyan siya ng long-term deal para sa kanilang team. Sa ngayon naman ay nag-uusap itong Lakers at ang Utah Jazz sa isang potential trade sa kay Rui Hachimura at kay John Collins. Kung makakuha rito ng Lakers itong si John Collins, mabibigyan ang Lakers ng isang forward center na manlalaro kay John Collins. Si Rui Hachimura kasi ay small forward, power forward lang ang kanyang posisyong na ilalaro. Itong si John Collins, perfecto sa small ball lineup ni Coach JJ Redick. Sa kabilang banda, hindi rin po isinasantabi na itong Golden State Warriors ay magpapakita ng interest kay John Collins dahil sa trade deadline ay naunang nagpakita na ng proposal ang Warriors para sa kanya. Hindi nga lang ho ito natuloy. Kaya sa ngayon palaisipan din po ito kung sakaling maghahabol din ang Golden State Warriors sa kanya. Yan ang muna sa ngayon. Maraming salamat po.